Sa pagpapatuloy, makalipas lang ang ilang sandali ay nakauwi na ang ating bida at sinabihan niya si Master Lu at Dr. Lee, na pumasok na din sila at sabihin na kung ano ang kailangan nila. Nagbigay galang naman si Master Lu at nagsaad na nandito siya para kumpirmahin ang pagpunta ni Yang Chen bukas sa Alchemy Promotion Day. Dagdag niya pa na nadala niya na yung sulat na inutos ng ating bida na ipadala kay Wu Shanhe ng Martial Arts Association, at sa tingin niya ay nasabihan na nito ang principal ng academy. Natuwa naman dito si Yang Chen kaya sinabi niya kay Master Lu na pupunta siya bukas ng saktong oras, na ipinagpasalamat naman ni Master Lu. Nagtaka naman si Dr. Lee, dahil wala siyang ideya sa pinag-uusapan ni Yang Chen at Master Lu tungkol sa President ng Martial Arts Association. Nagulat naman siya sa pagtawag ng pansin niya ni Yang Chen, at tinanong siya nito kung ano ang dahilan ng pagpunta niya dito. Agad namang may inaabot ito na isang papel kay Yang Chen, at sinabi niya na ang kaibigan niya ay gumawa ng prescription para sa paggamot ng insomnia, at gusto niya na tanungin ang ating bida para sa opinyon nito dito. Pumayag naman si Yang Chen at kinuha na ang papel at sinuri niya na ito. Ngunit pagkatapos niya itong basahin ay pinagpupunit niya ito sa maraming piraso, na ikinagulat ni Dr. Lee. Nagsaad naman ang ating bida na ang medicinal material na nakalagay sa prescription ay kapaki-pakinabang, kung siya ay nag-iisa. Pero pag may kasama na siya ay nagsasanhi ng pagkawalang kwenta nito. Nasinang-ayunan naman ni Dr. Lee at pinuri nito si Yang Chen sa pagiging tapat nito. Nagsaad din ito na maraming taon na ang lumipas na ang kanyang pasyente ay pumunta sa kakaibang lugar, at pagbalik nito ay naghihirap na ito sa pagkakaroon ng insomnia. Dagdag niya pa na gusto niya lang na kumpirmahin ang pagiging tunay ng prescription na ito kay Yang Chen, pero wala pa din pala talagang kwenta ito. Tumayo naman na sa pagkakaupo ang ating bida at parang may pupuntahan ito, at sinabihan niya ang dalawa na mag-ante lang muna. Kumuha ng papel si Yang Chen at may isinusulat ito dito ng kung ano, pagkatapos niya ay iniabot niya ito kay Dr. Lee at sinabi dito na ibigay ito sa kanyang pasyente. Sinabihan niya din ito na wag ito buksan hanggat hindi pa ito nakikita ng kanyang pasyente, at gagawa ito ng isang himala. Nagalak naman si Dr. Lee habang nagbibigay galang sa ating bida at sinabi niya na naniniwala siya sa ating bida na tinatawag niyang Dr. Yang. Tumalikod naman na sa kanila si Yang Chen at nagpaalam na ito, at sinabi niya na meron pa siyang klase sa susunod na linggo kaya wala siya masyadong libreng oras. Pero meron siyang oras sa katapusan ng linggo kaya sinabihan niya si Dr. Lee na pwede nito na papuntahin ang kanyang pasyente sa kanya. Ngunit napaisip naman si Dr. Lee na kung paano niya ito mapapapunta sa ating bida, at makikita ang imahe ng pasyente na ito na parang isa itong mahalagang tao. Napansin naman ni Yang Chen ang nag-aalalang ekspresyon ni Dr. Lee, kaya sinabihan niya ito na wag itong mag-alala dahil sa oras na makita ng pasyente niya ang nakalagay sa papel na yan ay sigurado na pupunta ito. Mabilis na sumapit ang kinabukasan at araw na ng pagpunta ng ating bida sa Alchemy Promotion Day. At may dalawang tao na nag-aantay sa kanya sa harap ng bahay nila na may dalang magarang sasakyan. Napansin naman ito ng mga tao at nag-uusap-usap sila na mukhang ang tao na nag-aantay kay Yang Chen ay isang alchemy master, kaya napapatanong ang isa kung bakit ito nandito. Nagsalita naman ang isa na hindi ba narinig ng dalawa na ang servant ng Lee family ay kinikilalang master ni Master Lu ng Alchemy Association, kaya sigurado siya na pumunta ang mga ito para kay Yang Chen. Maya-maya pa ay lumabas na nga ang ating bida at naglakad patungo sa dalawang tao na kanina pa na nag-aantay sa kanya. Pagkalapit niya ay nagbigay galang sa kanya ang elder ng Alchemy Association at tinawag siya nitong Master Yang. Sinabihan naman na ng ating bida ang dalawa na umalis na sila dahil baka mahuli pa sila. Nasinang-ayunan naman ng elder at nagmadali na nga umalis ang mga ito sakay-sakay ng kanilang magarang sasakyan. Nang makaalis na nga sila ay nag-uusap-usap pa din ang mga ito at sabi ng isa na talaga palang si Yang Chen ang pinuntahan ng Alchemy Association, sinaway naman siya ng isa sa pagtawag nito sa ating bida sa kanyang pangalan, dahil kahit si Master Lu ay Master Yang ang tawag sa kanya. Nagsaad naman din ng isa na kahit ang Yang family ay alipin lang ng Lee family, ay ang status nito ay mukhang mas mataas na sa Lee family.
Sa kabilang banda sa loob ng sinasakyan nila ay kinakausap ng elder si Yang Chen at sinabi nito na ngayong araw ay magre-refine sila ng 5th grade Qingshin Peel. At dahil wala silang 5th grade alchemy ay magtutulong-tulong sila at ang marami pang tao na mag-effort para lang magawa ang peel na ito. Sumagot naman ang ating bida na kung maraming tao ang magtatrabaho para lang makagawa ng isang peel ay magiging matagumpay ito, ngunit sila ay susuriin bilang isang lower class. Nagsaad ang elder na totoo ito, ngunit kung magiging matagumpay ang gagawin nilang 5th grade peel at kahit sila ay maging lower class branch lang ay magkakaroon pa rin sila dito ng magandang benepisyo. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida pero makikita pa din sa kanya ang pagiging dismayado. Sa kabilang banda sa loob ng Alchemy Association ay may 3 tao na nakatayo sa gate nito. At ito ay ang Vice President Meng Qiu, Loji Luyisha's master, Lo Qingling Loji's granddaughter. Maya-maya pa ay may mga tao na naparating na winelcome naman ng 3, at ito pala ay si President Wu Shanhe ng Martial Arts Association. Nagbigay galang si Loji dito at nagsaad na hindi nila inasahan na pupunta si President Wu sa kanilang Alchemist Promotion Day. Sumagot naman si President Wu na meron siyang relasyon sa Alchemist Association kaya pumunta siya dito para manood, dagdag niya pa na huwag magdudulot ng delay dahil lang sa kanya. Maya-maya pa ay nakarating na din ang ating bida sa Alchemist Association at tinuro na sa kanya ng elder kung saan sila patungo, labis naman na nagulat si President Wu nang makita si Yang Chen, dahil hindi niya alam kung bakit ito nandito, nagsaad naman ng elder na nadala niya na ang ating bida, na labis din na ikinagulat ng maglolo dahil sa napakabata pa nito. Nagalit naman ang Vice President dahil nga sa nag-antay sila ng napakatagal, ngunit bata lang pala ang makikita nila. Pinapakalma naman siya ng elder na kasama ni Yang Chen, at nagsaad ito na kahit bata ang ating bida ay isa itong genius sa pagiging alchemy. Ngunit nagalit pa din ang gunggong na Vice President at dinuro pa si Yang Chen. Sinabi pa nito na kung ano ang magagawa ng bata na kagaya niya. Pinatigil naman na ito ni Loji at sinabihan nito na huwag gumawa ng eksena at pumunta na lang muna sila sa kanilang hall at batiin ang emissary ng Alchemy Association. Nainis naman dito si President Wu dahil sa ginagawang pagtrato sa kanyang ama-amahan. Papasok na nga sila sa kanilang hall at habang naglalakad binulungan ni President Wu si Yang Chen, na kung gusto ba nito na wasakin niya si Vice President Meng Qiu, dahil sa pangbabastos nito sa kanya. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ni Yang Chen, at sinabihan nito na hindi na kailangan na gumawa pa ng gulo. Kaya wala nang nagawa si President Wu kung di sundin ang sinabi ng kanyang ama-amahan. Ilang sandali lang ay nakapasok na sila sa kanilang hall, at tinawag ng Vice President Meng Qi si President Wu at binigyan ng isang mauupuan. Napalingon naman ito nang mapansin niya ang ating bida na uupo sa mga nakahandang silya. Kaya nilapitan niya ito at pilosopo na tinanong kung ano ang sa tingin niya ang ginagawa niya. Sarkastiko naman itong sinagot ng ating bida na siyempre ay naghahanap ng silya upang maupuan. Nagalit naman ang gunggong at sinabihan si Yang Chen na tumungin sa kanyang sarili, at kung sa tingin niya na pwede siya makaupo dito. Hinahawi nito ang ating bida at pinapaalis ito, hindi na nakatiis si President Wu sa ginagawang pangbabastos sa kanyang ama-amahan, at bahagyang tinawag ang pansin ni Vice President Meng Qiu gamit ang pag-ubo. At bahagya niya ding sinabihan si Yang Chen na gawin niya lang kung saan siya komportable at umupo na ito. Ayaw pa sanang bitawan ng gunggong na ito ang ating bida, ngunit hinawi niya na ito at sinabi na nagsalita na si President Wu. Kaya umalis na ito sa kanyang harapan. Naikinainis ng gunggong na Vice President na ito, umupo na nga ang ating bida at sa tabi ito ni President Wu, kaya muli na naman siya nitong binulungan at sinabi nito na pangalawang beses na siya nitong binastos kaya pagbabayaran niya na ito. Ngunit bigo na naman siya dahil hindi ulit ito sinang-ayunan ng ating bida, at sinabi nito na kagaya ng sinabi niya na wag na siya gumawa pa ng kahit anong gulo. Sa kabilang banda ay nagre-report ang isang servant, sa pagdating ni Mr. Chen ng Alchemist Association, naglalakad na nga ito patungo sa kanila at may kasama na dalawa niyang alalay, nagbigay galang naman dito si Loji at winelcome ito sa pagdating sa kanilang branch ng Alchemist Association,
Hindi naman siya pinansin ng gunggong na ito, bagkus ay nagbigay galang ito kay President Wu. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento, kakasimula pa lang ng ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe, at click ang notification bell, para updated ka sa 2 episode na upload natin everyday. Huwag mo din kalimutan i-click ang like button. Maraming salamat mga Emperor. Sinabihan naman ito ni President Wu na gawin niya na ang pinunta niya dito, na sinang-ayunan naman ito habang nagbibigay galang. Pinaliwanag niya na sa lahat na ngayong araw na kung makakapag-refine sila ng 5th grade pill ng sama-sama at nagtutulungan, ay mapupromote sila sa lower class 5th grade Alchemist Association. Dagdag niya pa na sisimula na ngayon ang examination. Kaya naman inutusan na ni Logi ang mga tauhan niya na dala na ang cauldron, at paglabas nito ay naglabas ito ng makapal na enerhiya. Nagpatuloy lang ang ganong mga kaganapan, hanggang sa tanungin na ni Logi ang ating bida na kung ano sa tingin niya dito sa Pango Cauldron. Napangisi naman ang ating bida dahil alam niya na sinusubukan siya nito. Nagsalita na nga si Yang Chen at sinabi na kahit ang cauldron na ito ay tinatawag na Pango Cauldron, ay napakalayo pa din ito sa totoong Pango Cauldron. At isa lang itong mumurahin na imitation, pero sa loob nito ay may 4 na spiritual gate, dahil dun maraming tao ang maaring gumamit nito sa parehong oras at kontrolin ang apoy. Kaya sobra pa ito sa sapat sa paggawa ng 5th grade peel. Nagalak naman si Logi dahil tamang tao ang nakuha nila na tutulong sa kanila. Sinabihan na din ito si Yang Chen na ngayon ay magre-refine sila ng 5th grade Qingshin peel. Dagdag pa nito na napapaisip siya na kung ano ang balak gawin ng ating bida. Mayabang naman na sinabi ng ating bida na siya ay magre-refine dito. Sumabat na naman ang gunggong na Vice President, na kung ano ba ang pinagsasabi ng ating bida at sinabihan niya pa itong mapagpanggap. Dagdag niya pa na kung alam ba man lang ni Yang Chen ang Qingshin peel, at kahit ipaliwanag pa niya ito sa kanya ay wala itong maiintindihan na kahit ano. Dinuro pa nito ang ating bida, at sinabi na pupusta siya na hindi kayang kontrolin nito ang apoy. Mayabang din na sumagot si Yang Chen na inimbitahan siya dito para mag-refine ng peel, at hindi para makipagtalo sa kanya. Nagalit naman ang gunggong at sinabi sa ating bida na buksan ang mata niya na isang aso, at tumingin sa lahat kung sino ang pinakamababa sa kanila. Dagdag niya pa na sa tingin ba ng ating bida, na maloloko niya silang lahat sa pagpapanggap na isang master dito sa Alchemist Association. Dagdag niya pa na kung hindi inimbitahan ni Luishu si Yang Chen, ay mas lalong hindi niya ito gagawin. Dahil sa daming pang-iinsulto sa kanya ng gunggong na Vice President, ay nagalit na ang ating bida at nagpakawala ng bahagyang enerhiya habang binabanggit ang pangalan ng gunggong na Vice President at sinabi dito na huwag na masyadong samobra dahil baka samain siya. Dagdag niya pa ng may seryosong ekspresyon na iniinsulto na siya nito ng napakaraming beses, at sa tingin ba niya na masyado mabait ang ating bida para pagbigyan siya ng paulit-ulit. Bahagya naman natakot si Logi kaya sinabihan niya na si Yang Chen na huwag na itong magalit, dahil masyado lang na straightforward si Meng Qiu. Dagdag pa ng isang elder na nandito silang lahat para mag-refine ng peels, kaya mag-focus na lang sila dito. Ngunit nagulat ang dalawa nang sinabihan sila ng ating bida na huwag makiilam, na ikinagulat nila. At seryosong sinabi ni Yang Chen kay Meng Qiu, na sa tingin ba niya na magaling na siya dahil isa siyang 4th grade alchemy. Mayabang naman itong ipinagmalaki na naabot niya ang 4th grade alchemy master sa loob ng 20 taon, dagdag niya pa na kung ilang tao ba sa tingin ng ating bida ang magagawa ito. Dinuro na naman ito si Yang Chen at sinabi nito na minamaliit ba niya silang mga alchemist. Napabuntong hininga na lang dito ang ating bida dahil sa kagunggungan nito, at mayabang na lang na sinabi dito na ngayong araw ay ipapakita niya sa kanya kung ano talaga ang tunay na isang alchemy master. Lumapit siya kay Mr. Chen at sinabi dito na sa susunod na pag-aalchemy ay siya ang gagawa ng mag-isa. Nagsalita naman ito at tinawag na young man si Yang Chen, at may sasabihin na sana siya ngunit nagsalita ulit ang ating bida, at mayabang nitong sinabi na ngayong araw ay magre-refine lang siya ng mag-isa at hindi siya magre-refine ng lower rank na Qingshin peel,
Pero ang kapalit ay ere-refine niya ay ang high-rank na Bauli Pill. Na ikinagulat ng dalawang elder, ngunit ang gunggong na ito ay minamaliit pa din ang ating bida at sarkastiko niya pa ito na pinagtawanan, at sinabihan pa si Yang Chen na nagdedelusyon ito, sa pag-aakala na kaya niyang ere-refine ang Bauli Pill, hindi na naman ito pinansin ni Yang Chen at bagkus ay unti-unti niya nang nilalabas ang kanyang spirit fire. Maya-maya pa ay tuluyan na ngang nilabas ng ating bida ang kanyang spirit fire na labis na ikinagulat nila, at napanganga na lang ang gunggong na Vice President. Naglabasa na ang mga pawis nito sa muka, at napapatanong na lang kung totoong fire spirit ba talaga ito. Maging itong si Lo Ji ay namangha dito dahil sa kanilang Alchemist Association, ay ilang tao lang ang naposes ng ganitong spirit fire. Mas lalo pang pinalakas ang paglabas ng spirit fire ng ating bida, na mas lalo ikinagulat ni Lo Ji at ng isa pang elder, habang ang gunggong na Vice President ay napapatanong na lang kung paano ito naging posible. Nilagay na nga ito ng ating bida sa loob ng Pango Cauldron, at sinabihan ng mga elder na manood lang ng mabuti ang mga ito, tumalon pa ito sa ere at mas lalong pinalakas ang pagpapalabas ng kanyang spirit fire. Maya-maya pa ay hindi lang asul kundi iba't ibang kulay na enerhiya na ang nagkalat sa buong hall ng Alchemist Association. Hindi naman makagalaw ang mga ito sa pagkamangha, habang si President Wu ay relax lang na pinapanood ito, dahil alam niyang maliit na bagay lang ito sa dating pinakamalakas na emperor. Patuloy pa din sa pagkalat ang enerhiya ng fire spirit ng ating bida, hanggang sa maabot na ang kinatatayuan ng mga elder, kaya inutusan na ni Lo Ji ang lahat na umatras, sa takot na baka mahagip sila nito. Pagkatapos nilang bahagyang makalayo, ay sinabi ni Master Lo Ji sa isang elder, na hindi lang ito basta isang ordinaryong spirit fire. Agad naman itong tumugon na hindi lang ito basta isang spirit fire, kundi nahaati din ito sa grado. Sinang-ayunan naman ito ni Master Lo Ji, at nagsaad na ang ordinaryong alchemist, ay gumagamit ng kahoy na may apoy sa pag-aalchemy, at ang mga gifted na alchemist ay umaasa sa kanilang spiritual power para makagawa ng spirit fire. Dagdag niya pa na ang normal na spirit fire ay tinatawag na ground fire, at napakalakas ng apoy na ito na kayang palabasin ang puso ng mundo, ngunit hindi ito maganda pag ginamit sa pag-rarefy ng pills. At ang pinakamalakas na spirit fire ay tinatawag na sky fire or flame of heaven, pero konti na lang ngayon na tao na nakakakita nito. Nagsalita naman na ang ating bida at tinanong si Master Lo Ji kung narinig niya na ba ang Danjia, or World of Pill, na labis na ikinagulat ni Master Lo Ji dahil wala siyang ideya dito. Sinabi naman ni Yang Chen na usap-usapan na sa World of Pill ay mayroon na 49 na type of flames. At ang tubig ay hindi ito kayang patayin, ang hangin naman ay hindi ito kayang pigilan, kaya nito nasunugin ang ilog at ang bundok, kaya din ito na mapaso ang langit at lutuin ang karagatan. Nung marinig ito ni Master Lo Ji ay nagka-ideya na siya, kung ano ang tinanong sa kanya kanina ni Yang Chen, ngunit nginisian lang siya ng ating bida at sinabihan ito na manood ng mabuti. At ginamit na nga ni Yang Chen ang technique na tinatawag na Sky Fire or Flame of Heaven, na naglalabas ng malakas na mga berdeng enerhiya. Maya-maya pa ay nakabuo ito ng makapanindig balahibong berdeng dragon, na ikinagulat ng mga elder at ng Vice President, at maging si Mr. Chen ay labis din itong ikinagulat. Habang si President Wu ay patsa-tsa lang, at nagagalak ito dahil sobra niya itong na-miss. Binitawan na nga ito ng ating bida sa Pango Cauldron, at makikita na halos parang hindi ito makakaya nito dahil umaapaw dito ang enerhiya nito. Nagtanong naman ang elder kay Master Lo Ji na kung ano ito, at kung talaga ba na isa tong klase ng apoy. Agad namang sumagot si Master Lo Ji na base sa mga alamat ay mayroong special technique sa mundong ito, na nagpapahintulot na gumamit ng apoy sa World of Pills. At dahil may apoy na nanggaling sa langit, ito ay tinatawag na Sky Fire or Heavenly Flame. Nagtanong naman ang kanyang apo na kung hindi lang ba ito isang alamat, ngunit tinanggi ito ni Master Lo Ji, at sinabi na ito ay isang makapanindig balahibong katotohanan. Nagpaliwanag ito na maraming taon na ang lumipas, ang 7th grade alchemy na si Master Gutan ay lumaban sa isang duelo,
At ginamit nito ang Bone Erosion Flame na nasa rank 33 ng Skyfire ranking list, at sinunog nito ang lahat ng nasasakupan ng 100 miles na parang walang nangyari na kahit abo ay walang makikita, na labis na ikinagulat ng mga elder na ito. At napapatanong na lang kung paano naging ganong sobrang lakas ng apoy na ito, habang nakatingin sa ating bida.